Okay, so ayan, live po tayo ngayon and live dito sa Fairground Office. Ngayon ay i-discuss ko po yung ating community dito sa Fairground at yung kanyang Brentwood na katabi. Ito po ay nagawan ko na ng video, that's 8 months ago. At marami na pong nagbago at ito po ay update na ibibigay ko po sa inyo. Today is September 23, ayan, 2020. So, lahat po, yung nakikita nyo po dyan ay developer po si Masaito Homes, no? Ito po yung kanyang project na si Brentwood. Ito po yung sa may right side ko. Ayan. At ito naman po si Fairground. So, marami pa pong hindi nakakalam kung saan si Fairground. So, saan po ba si Fairground? Si Fairground po ay malapit po dito sa along Mawake Road po siya. Mga 2 minutes ride from MacArthur Highway to project po. So, along the highway, along the Mawake Road lang po siya before po tulay ng NLEX. Yan po ay magkatabi po ni Brentwood. Kung makikita nyo, ayan, sa baba. Ayan. So, yan po. Ayan, dito po sila nagtatagpo. Ayan. So, yan pong gilid na yan. Ayan. Yung daan na pong dito. Ayan. Yan po ay Mawake Road. So, mga 900 meters lang po from MacArthur Highway. Liko po kayo ng side grills. Kung kayo po ay galing ng Dao or Angeles, or mag-exit kayo ng Esitex. At isa pa, yan yung kagandahan dito. Malapit po siya sa Esitex Mabiga Interchange. Okay? From there po, kung galing kayong north or south, kung halimbawa, kung galing kayong Tarlac, mag-exit po kayo ng Mabiga Esitex Interchange. So, yan po, from Mabiga Interchange, mga 1 kilometer lang po yung ating project. At alam naman po natin na very accessible po yung ating location. Dahil po, yung Mabiga Interchange ay ang kasunod po nito ay yun po yung Clark. Yan. So, labas po ninyo dyan yung Clark Global City. At ngayon po ay very tuloy-tuloy yung mga projects natin, yung mga offices from Metro Manila, nag-move in na po sila dito. Going north po yung ating build. Kasama din po tayo dito at yung high-speed train, marami pong mga pagbabago dito to boost the economy. At ang kagandahan po dito ay, ayan, mayroon pa po tayong mga available house and lot. Ayan po, ito po yung house and lot na available. I-discuss ko po yan. Yan po, makikater po natin yung inyong, sa inyong budget, no? Depende po yan. So, lahat po yan ay pwede po sa Pag-ibig. Ang kagandahan po dito, meron po tayong promo sa Pag-ibig na pwede nyong i-avail. So, ano po yung promo na yon? Mas pinababa po yung interest rate niya at mas pinalawag pa po yung kanyang down payment, no, term. So, ito po yung good news na i-discuss ko po sa inyo ngayon. Sa mga naghahanap ng bahay, ito po yung ating project ay meron pong, yan, ito po, yan po lahat ay merong carport. So, kung kayo may mga sasakyan or nagbabalak na kumuha, ayan, lahat po ng project or lahat po ng model house natin ay merong carport. Mapa affordable house or doon sa medyo may malaki, no, na house and lot. So, ito po sa ayan. Ito po ay ayan, 4 na model. So, sa ngayon po, okay, ito pong Audrey model, ito po yung mga townhouses natin, ay sold out na po siya. So, wala na po tayong mga ganito pong townhouses. Pero, meron po tayong mga bagong model ng mga townhouses. Yun po yung i-discuss ko mamaya. Yun po yung Daniela model natin. Expandable po yun, 3 bedroom, 2 bathroom. Ito po is sold out na po yan. So, i-discuss ko po yung mga bago naming mga design na bahay. So, kung makikita nyo sa mga nakaraan kong video, yun po ay diniscuss ko po yung Fresca model. Si Fresca model po ay modern design na bahay. So, yan po ay naka-box type. So, napaka less maintenance po niya. At duplex po yan. So, pwede po kayong for living or pwede rin pong for investment. Ayan. So, bakit po?
duplex model po, mayroon po kayong way to live, no, sa isang butas ng bahay at yung kabila na may pwede nyo pong iparenta. At ang kagandahan po dito, wala pong kahirap-hirap magkaroon ng mga tenant. Lalo-lalo na yung pong si duplex model na si Fresca, yan po ay mayroong carport. Mostly po dyan mga nagtatrabaho dito po sa atin sa Clark at ang pinakamalapit po dito na possible po ninyo maging tenant ay yun po yung mga nagtatrabaho sa Clark Airport. Ayan. So, share na lang po tayo sa mga gustong kumuha ng house and lot. At the end of my video po, papakita ko po sa inyo yung site. Ayan. At yung presyo at paano po kayo makapag-avail ng promo dito sa ating project. Ayan. So, kung kayo man ay sumusweldo ng let's say 20 pataas, okay, meron po tayo dito, no? Ayan. Lahat po ng income na requirements ay meron po tayo. So kung affordable, depende po sa kung ano yung inyong budget. At yung type po ng bahay, no? So pag-uusapan din natin dito yung type ng bahay, depende po dun sa, of course, sa inyong financing. So ayan, kung kayo ay naghahanap ng house and lot na malapit sa Clark at nagtatrabaho po kayo sa Clark, ito na po yon. So, balik po tayo dito sa ating project. Si project po natin, ito po yung si Fairground. Si Fairground po ay merong 9 hectares. So, 30% po yung open space po niya. Ito po yung kanyang gate. Ayan, ito po yung gate. So, sa gate po natin, kung mapapansin nyo po sa mga una ko pang mga video, side by side, mayroon po siyang sidewalk. Ayan, no? So, yung kanyang main entrance, mga nasa 12 meter wide. At yung kanyang sidewalk is nasa 8 side by side. So, total of 16 po, no? 16 plus 12. So, mga around 25. Ganun po kalaki po. At sa mga gilid po niya, meron tayong mga puno. So, sa mga nature lover, at yan po ay pasok na pasok po sa atin. Ayan. So, ito pong si Fairground ay kung halimbawa home base po kayo, no? At dito po kayo nakatira. Yan po ay naka-fiber na, Converge PLDT. So mostly po sa mga aming mga client na nakakuha dito ay nagtatrabaho home base, lalo na sa mga call center, ay lahat po sila kino-consider yung high speed na internet. So dito po, yun po yung ibibigay ko po sa inyo na good news. Naka-fiber na po siya. So kung gusto nyo ng home base, yung place po is spacious. Ayan, 30% po yung open space. Ang kagandahan po niyan, yan, meron po tayong mga swimming pool, playground, may pavilion. So maliit lang po yung community, 9 hectares lang po yan. So total number of mga 150 units po. So, depende po sa inyo kung ano pong i-avail po ninyo na unit ng bahay. So, yan po. Ayan, ito po. Yan. So, ito po yung Audrey. Yan po yung pinaka-affordable namin. Nasa 8,410 po yan. Malaki po yung lot area niya. Nasa 65 yung pinaka-minimum, yung lot area. Pero meron din tayo yung 80. So, yung floor area po niya, ito po ay loft type. Ayan. 24 square meter. So, ibig sabihin po mas maliit yung bahay kaysa sa lupa. So, mga kagandaan po nito, pwede nyo po siyang ma-customize. Depende po sa inyong needs. So, ito po ay pasok na pasok sa mga nag-uumpisang magpapamilya. May isang anak or bagong kasal. Ayan, no? Or yung gusto ng magbuo ng pamilya at wala pang anak. Ito po, ang kagandahan po nito ay meron po tayong to start up. So, for only 8,410 monthly at malawak po yung kanyang space na mayroong 65 square meter yung lot area. Ito yan po yung 8,400 sa Pag-ibig po yon, no? At ito naman po, ayan. So kung gusto nyo, duplex po ito, duplex. Ayan, duplex. Okay? Ayan po ang duplex. Medyo blurred. Ayan. So ito naman po, kung gusto nyo naman na 3 bedroom. Okay? 1 bathroom po ito.
At mas malaki po yung space ng cut ng lupa. Ayan. Ito po ay mayroong 130. So 130 yung kanyang lot area at 54 yung kanyang floor area. Ang kagandahan po dito, ito po yung bungalow unit. Sa mga tao na ayaw nang umakyat, ayan, napakaganda po nito si Daphne na model. Okay? At ito po naman, kung gusto nyong meron kayong member na sa pamilya, no? 6 kayo. So ito po ay mayroong 4 na bedroom. So ito po si Belisha model. Ayan, si Belisha model ay mayroong 4 na bedroom. Ito po ang pinakamalaki namin dito na house and lot sa Fairground. So ituturo ko mamaya saan ito located. At kung may mga questions kayo, pwede nyo po mag-comment sa baba. So mag-ano lang muna tayo. Hello, ma'am. Mickey. Okay, ma'am. Long time no see. Sana po i-consider nyo ulit si Fairground na balikan. Ayan. So, ito po, yung ating unit. Ayan. Okay. Baba lang natin ng konti. Tapos, dito ko po sasagutin yung mga tanong ninyo or mga tanong sa akin ng mga nag-i-inquire sa page. Kasi po, most sa kanila ay hindi ko masagot lahat sabay-sabay, no? So, dito po, at least, ano natin, no? Ano ba yung mga requirements? Ano ba yung income required? Ayan. Yung mga tanong tayo na ganyan, na pwede nating i-discuss. So, ayan. Kung mayroon kayong mga tanong, pwede po kayong mag-comment dito. Kung humingi ng computation. So, meron po tayo dito, updated computation. So, focus lang muna tayo dito sa may Fairground. At, yan. Yan. So, discuss ko lang siya. Okay. 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 So, mayroon lang akong trivia sa inyo. So, nag-research kasi ako lately. Kasi, alam niyo naman na, di ba, marami tayong pinifeature na mga house and lot within our vicinity sa Pampanga. Napapansin ko na hindi sila bumababa, lalo na when times to pandemic, di ba? Supposed to be dapat bumababa yung mga property, daming mga ibibigay na parang consideration. Pero alam nyo, hindi yun yung napansin ko. Kasi pala, yung napansin ko, bakit mostly sa mga developer talaga hindi bumababa ng presyo, bagkus tumataas pa ito, no? Yun po dahil sa supply and demand. Okay? Sa supply and demand, marami pong naghahanap ng bahay sa ngayon at yung demand or yung supply ng bahay ay halos wala ka nang ma-avail. Okay? So, yan po yung nagiging dahilan kung bakit yung mga presyo ng bahay sa ngayon, kapag kukuha ka, ay talagang hindi siya bumababa, bagkus tumataas pa po siya. Dahil po yung supply, yan ay wala na makikitang subdivision na nag-o-offer ng house and lot, no, naka-package. Meron man yung mga sa iba, no, hindi naka-subdivision. So, pagka mababa yung supply at mataas yung demand, possible po na yung ating mga housing ay hindi po bumabagsak yung presyo. Bagkus tumataas pa po yun. So, yan po yung aking nalaman. At ito po ay yan, yung kung makikita nyo, ito po yung lot only natin. Na-sold out lang po yan ng almost one month lang nung na-open. So, wala na po tayong available na lot only. Siguro dahil sa after pandemic, gusto ng mga tao na makapagkaroon sila ng sarili nilang design na bahay, nakapag-drawing sila ng mga di ba? Sarili nilang design. Ayan. Kaya yun, naubos yung ating lot, no? May mga konti pa naman, pailan-ilan dito banda sa may Brentwood, okay? So, yan, i-ano din natin, no, yung mga requirements. So, paano nga ba makapag-avail ng bahay dito? Kapag kayo ay nakapili na ng inyong bahay at swak po sa budget ninyo, kung gusto nyo ng duplex, ayan,
Kung gusto nyo ng single attached, ayan. Kung gusto nyo po ng townhouse at yung 2-story single attached. So, depende po kasi yung presyo sa model houses natin, no? So, ayan. Balik muna natin dito sa so, ayan. Balikan natin to, no? Ayan. Ito po si Fresca model. Ito po yung pinaka-affordable natin. Fresca model. Ayan. So, didiscuss lang natin, no? Si Fresca model po ay meron siyang total contract price na 1.4 million 78,400. So, yun po yung contract price po niya. So, kasama na po dyan yung ating mga pagpaprocess ng title. Yan. Kung Pag-ibig mo po siyang kukunin, we suggest po Pag-ibig po kasi medyo mahirap po sa bangko ngayon, no? Pero yung Pag-ibig, yan, medyo meron tayong ano dyan na ma-approve. Okay? Pero sa bank, medyo mahigpit po sila. No? Depende po sa kung ano yung source of income or work ninyo. So, mayroon sila tinatawag na high risk na job. So, pagka nandun po kayo, so possible na hindi siya ma-approve. So, ngayon po ay ang kagandahan po si Pag-ibig, nag-a-approve siya. At the same time, meron pa siyang kino-consider, no? Mas pinababa yung interest rate. Dati 6.5, yung first 3 years 6.3, no? Then 6.5. And then ngayon, kung makahabol po tayo sa promo, nasa 5% na lang po siya, no? 5% something, no? 5.3. Mga ganon. So, mas mababa po yung kanyang monthly sa ngayon, no? Yan po yung sa Pag-ibig. Maganda po mag-invest ng property sa ngayon kasi may promo. Okay, so yung total contract price po niya is 1.478,400. At ang suggestion ko po nito, no, is pwede nyo po siya, kung ayaw nyo may kadikit, ang kagandahan po niya at ma-appreciate nyo talaga yung Fresca model natin, ay kunin nyo po siya buo. Dalawa po. Kung pasok man lang yung ating sahod, ayan, ang masasuggestion ko sa inyo is buo mo na siya kunin kasi maiikutan mo yung bahay mo niyan. Okay? Maiikutan mo yung bahay mo at the same time makakapag-extend ka pataas or pa side or pa atras sa harap. Lagay mo ng room. Ayan. So, pwede pile slab mo yung sa taas, lagay mo ng terrace. Ayan. So, mas ano po siya, no? Ma-appreciate nyo. So, mga tao na ayaw ng magkadikit na bahay, ayan, possible po na kunin po yung dalawa yan. Kasi yung isa lang yan, nasa 8,400. Yan. So, meron din tayo in-house. Ito, sa in-house to, no? Meron din, yung ano po natin ngayon, yung naka-promo ngayon, ay 10% down payment. Before po kasi naka 20% po yan. Ngayon po naka 10% down payment po. At, isa pa, no? 15 months to pay. So, 15 months to pay. Ibig sabihin po nun, kapag kumuha ka ng bahay, halimbawa sa pool, ito, 10% ng 1.4. O, di mga nasa plus minus natin yung reservation na 10,000. Or lakihan mo, 20,000. So, yung magiging monthly mo niyan sa 15 months, so possible na bababa. Okay, mga nasa 9,000 na lang o 8,000. Or 15 months. So, kung gusto niyo man, tanongin niyo ako ngayon, kung halimbawa, kailan ba ang turnover niyan? So, depende po kung kailan nyo matatapos yung down payment nyo. So, hindi po tayo by batch. Okay? Kasi yung iba, na full DP mo na full bayad mo na, kahit na yung iba, full TCP na, no? Hihintayin mo pa rin na maitayo yung unit kasi nakabatch siya. Ito po hindi. Kapag maaga po kayong nakatapos ng 10%, requested na po yan siya to build the house. Kung halimbawa, 15 months to pay, sabi ko, tapos may pera naman kayo, dinaon nyo ng 10%, co-construct na po yung bahay, 6 to 8 months po yung construction. Yan, complete na po yan sa loob. Hintayin lang po natin yung approve sa Pag-ibig. So, mga total of, ansinin natin, no, kung halimbawa, pinakamatagal sa Pag-ibig is 6 months. No? Pinakamatagal na yon. So,
compute mo na ngayon kung yung turnover niya. No? So, depende po yun kung maaga nyo matatapos yung 10%. Ayan. Okay. So, dito po tayo, naka-in-house po yung financing natin. Dito tayo sa Pag-ibig. Okay. Hindi ko muna ina-advise ngayon yung bank financing. Although, nagpa-process po tayo, pero mahirap po ngayon yung bank financing. Once again, kung pwede natin siyang ipag-ibig, pag-ibig na natin siya. So, ito po yung computation niya. Ayan, okay. Ayan. So, payable siya. Kung 10,000 yung reservation mo, less na dun sa 10%, 147. So, 9,000. Yan, 9,000 monthly mo within 15 months. So, pagkukuhin mo na siya ng 30 years, sa 8,410. Okay? So, kung dalawa, times 2. Diba? Yung required salary income is 25K lang siya, no? Ngayon, ano naman yung mga requirements para mapasok natin siya sa financing na si Pag-ibig? Ayan. So, una, meron tayong evaluation na gagawin. Okay? So, titignan dyan ni developer kung may kakayahan ka na makapagbayad at sapat yung income mo para kumuha ng bahay, no? Through Pag-ibig financing. Una, magsasubmit ka ng 3 months payslip. Ayan, 3 months payslip. Nandun po naka-indicate yung basic po natin. Yung basic po natin dito, para makakuha po kayo dito, ay ano lang po, nasa 25,000. Yan po yung isang unit. Okay, so meron tayong tanong dito. Si Mark Pangilinan, tulito na, sir. Paano pag in-house? Okay, kapag in-house naman po, ang kausap mo po dito ay directly developer. So, halimbawa, ito po yung in-house natin, no? Kaibahan lang po niya, ito, medyo hindi makikita, yan. 20, basahin ko na lang po, no? 20% po yung down payment kapag ka-in-house po, no? So, ang kaibahan po niya sa Pag-ibig, 10% lang kay Pag-ibig sa in-house. Kapag halimbawa, na-down nyo na po yung inyong bahay, ayan, may tumatawag sa atin, naka-live tayo, mamaya na lang. So, next, yung total, ano po niya, 20% po niya is 295,680. So, kulang-kulang 300,000 po yung inyong babayaran sa 20%. Yung remaining po doon is 1.330. So, yan po ay, okay, saglit lang. 1.350. Okay. Then, yung kulang-kulang 300 po na 20% payable pa po yan into 15 months. So, 15 months, magiging monthly mo is 19,045. So, kung halimbawa, nagmamadali kang lumipat, ayan. So, pwede pong ibigay nyo yung 20%. Ayan. Papagawa agad natin yung bahay at pwede na silang mag-extend na kung halimbawa, gawin nyo yung ano nyo, yung papadiran mo na siya, parang isahan na lang na construction. So, yun po yung sa in-house. Wala masyadong mga requirements na kailangan, no? At kung 7 years lang po siya, no? So, 7 years, nasa 27,965 sa 7 years po. At ang kailangan lang natin dito sa in-house, papakita mo lang din yung proof of capacity to pay mo, yung bank financial statement mo, or yung remittances mo, or yung ano bang, di ba, kakayahan mo na magbayad. Papakita mo lang sa developer na mayroon kang kakayahan magbayad, or yan, madali lang siya, no? Okay, so next, dito tayo sa Pag-ibig, ulitin natin. So, Sir Mark, pag mayroon po kayong mga tanong, pwede po kayong mag-comment sa baba. Balik po tayo sa Pag-ibig, ayan, okay? So, ayan. Sa basic requirements po, upon reservation, doon po ang evaluation. So, ibig sabihin po nito, kapag kayo ay kukuha ng bahay at gusto nyo siya, so, meron tayong process na gagawin. Ang process pong yon ay reservation. Reservation po ay preliminary evaluation na kung kayo ay pasok yung inyong basic income doon sa required salary natin, no? Ang ating required dito ay
25,000, di ba? So, basic po yun, no? Kapag, halimbawa, kayo ay nagni-net worth ng, halimbawa, kung kayo man ay, lalo na yung sa mga, ano, no, sa mga hotel, mataas yung service charge nila kaysa dun sa basic. So, kailangan na natin is co-borrower. So, kasi tinitignan natin dito is yung mga, yung basic talaga siya, no? So, yan. At least 3 months, latest na payslip mo. Okay, then, yung proof of billing. Yan, proof of billing na nakapangalan sa'yo. Kung hindi naman nakapangalan sa'yo, pwede po tayong kumuha dyan sa, ano, no, sa barangay or barangay clearance. No? Lagyan natin purpose, proof of billing. Ano? Ayan, so tatlo lang yon. So, una, 2 valid ID or 3 valid IDs. So, 2 government, okay, at isang kung sa company, no? Ayan. So, pangalawa, yung proof of income. Payslip, kung in-house natin, bank financial statement, ayan, at least 6 months. Kapag in-house po, 6 month bank financial statement. Or, kung remittances. Ayan, remittances. At yung nagpapadala sa'yo, meron tayong kukunin na letter na nagsinusupport ko si ganyan at alam ko na kukuha siya ng bahay, ano ko siya, parang lalagay mo sa letter na ako yung magsusupport sa kanya. Ganun lang yung letter natin, no? Kung in-house. Okay? Ngayon, yan, 3 lang yun sa pagkahalimbawa, napasa nyo lahat yan at pasok yung inyong basic requirements, no? At nadala nyo po ito. So, nare-reserve na po yung bahay ninyo, no? Meron na po kayong bahay. At ngayon, ang next po niyan, in 30 days, isasubmit nyo yung mga remaining requirements. Ano po yan? Kapag halimbawa, kayo ay married, of course, marriage contract, di ba? Kapag kayo ay single, birth certificate. Kapag kayo naman ay single at nasa 30 plus, kailangan na po ng SENOMAR yun, no? Certificate of No Marriage. Ganun ba yun? Yun. Okay, next. 5 pieces na 1 by 1 picture. Ayan, 5 pieces na 1 by 1 picture. Kung may asawa, both kayo. Ayan, 1 by 1. So, 5. Next is yung TIN verification. Iba pa po yung TIN ID, no? Hindi po natin kailangan ng TIN ID. TIN verification. Ibig sabihin po, pumunta po tayo sa BIR, sabihin po natin, pa-verify ako ng TIN. Kung wala pa kayong TIN number, pwede kayo pumunta doon, mag-fill up lang kayo ng 1904, bibigyan kayo ng number, na TIN number, and then at the same time, pa-request na rin kayo pa-verify ng TIN. So, ang itsura po nun ay, ganito na po yung itsura nun. Sample, no? Sample. TIN verification. Okay, nawala yung aking sample. TIN verification. Okay. So, ito yung sample. Ayan, isisend ko na lang dito sa picture, no? Dito sa baba, sa comment section. Okay, next naman, kapag naman kayo ay OFW, ito po yung kailangan yung i-submit, yung inyong latest na passport. Yan. Tapos, meron po tayong countersign na 3 signature sa ilalim, no? Sige, saglit lang pa para may po kayo, no? May okay, mamaya i-request natin para may mapakita tayong sample. So, ibig kong sabihin po nun, yung passport, picturean nyo siya, tapos may 3 signature sa bond paper. Okay? Na signature, countersign. At meron din tayong visa, yan, exit and entry, nakatatak dun sa passport. And arrival and departure, yun po yung natin, no? Proof of remittances, if any, optional po yun. Siyempre, kapag OFW, meron na ka naman talagang pinapadala, ayan, pwede po yan.
Tapos kapag po kayo ay seamans, ayan, seamans book or seafarer o job contract. Okay? At kahit naman po pala hindi kayo seaman, basta FW kayo, kailangan ng job contract. Okay? And next is yung SPA form. Yung SPA form po natin, meron po tayong template nun. Sisend lang po sa inyo. Okay? Pipilapan nyo, pipirmahan, tapos send ulit sa amin dito. Okay? At yung kailangan nyo ng representative dito na mag-sign ng mga document. Okay? Self-employed, kapag man kayo mayroon kayong business, no? Meron tayo mga mayor's permit, business permit, kailangan ng DTI permit, no? At yung bank financial statement at least 6 months na mayroong mapasok, lumalabas, no? Na cash flow doon sa inyong business, no? Okay. So, yun po yung ating mga requirements. Ayan. Okay. So, eto po. Next natin na tatalakayin yung ating Daphne model. Ang Daphne model po ay located po dito. And ito po, ito, Block 15. Kung makikita po ninyo, ito po yung ating entrance gate. Along MacArthur Highway lang po ito. 900 meters lang. 900 meters or 2 minutes lang, nasa MacArthur Highway ka na. 24/7 yung ating public utility, no, vehicle. Ayan. Okay, so shout out ako kay Sir Frederick. Congratulations, sir. Dito po yun sa inyo. Ayan, thank you po sa tiwala. Ayan, complete na po yung documents. Hintayin nyo na lang ginagawa na po yung bahay niya, no? So, ito po, balik ulit tayo dito. Ito yung mga Daphne model or yung mga bungalow natin. So, sa mga tao na ayong umakyat sa taas, no? May second floor yung bahay. Takot umakyat. Pwede po ito. 3 bedroom na po, 1 bathroom, 54 yung floor area, 130 naman. Laki yung kanyang lot area, no? Okay. So, makikita mo siya, ganyan. Okay, yung kanyang orientation. Dito, carport. So, pwede kang kahit dalawang carport yan, kasya yan. Yan. Tapos dito, diretso, living area. Tapos, service area. Ito naman yung sa gilid, yan, pwede mo maging garden yan. Or extension, possible ng inyong kitchen. Okay? Yung Daphne model naman po natin is meron tayong 130 ano po siya, no, nasa kasama na po lahat-lahat, no, yung processing ng title. Ayan. Is 2.993, no, 2.9 yung kanyang presyo. Ayan. Hello, Sir Frederick. Ayan. Siya po yung nakakuha ng ating townhouse which is sold out na po. Ayan, ginagawa na po yan ngayon. Wala na pong available niyan. So, ito na po available. Yan. Meron din tayo mga bago ngayon na townhouse. Si Daniela naman. So, dito po siya sa park. Yan. Okay. So, balik po tayo dito. Ganun pa rin kapag gusto nyo siyang ipag-ibig. 10% down payment. Okay. Down 10%. So, nasa 2,992 or 300,000. Yan. Tapos, reservation natin is 20,000. Tapos, payable siya in 15 months, 18,000. Yun, in 15 months. Kung gusto niyo siyang mapapadali, yung pag-construct ng bahay, tapusin mo lang yung 10%. Kukonstruct po yan. After ng construction, ipapag-ibig. Ayan. Then, pag na-approve sa pag-ibig, ayan, dilipat ka na. Ganun po yung process dito, no? Depende po sa kung kailan nyo matapos yung down payment. Ayan. Ay, ano pala ni John Frederick ngayon, sir? Happy, happy, anong tawag doon? Anniversary sa misis nyo. Nakita ko kasi birth certificate, marriage contract, naasikaso natin yung kanilang mga document. Nakita ko doon. September 23,
2020. Yan. Okay. So, balik tayo ulit dito. Yung 9% balance po is papasok natin sa loan ng Pag-ibig. Yan po, in 30 years, 17,000. Kung 25 years, 18,000. Kung 20 years, 20,000. Kung 15 years, 23,000. Yan po yung ano natin. Ngayon, doesn't mean naman na pagkakukunin nyo siya ng 30 years sa Pag-ibig. Kasi, syempre, no, depende rin kasi yan kapag 30 years, sa edad ninyo, dapat na nasa 35. Diba? Pasok pa rin yan sa 30. May required salary yan. Kapag mataas yung kinuha mo, let's say 20 years, mataas yung required salary. Okay? So, kung tama lang yung income doon sa required salary, no? Okay lang po na i-maximize natin up to 30 years kung kasya or kaya man lang sa edad natin. Bakit po? Kasi po, hindi doesn't mean naman po na 30 years yung matatapos. Halimbawa, kung magkapera ka naman at meron kang, halimbawa, na-promote ka, yung monthly mo is nasa 17,000, ginawa mong 50,000. So, hindi na po siya abot ng 30 years. So, kung halimbawa may malaki ka talagang pera, 500,000, no, pupunta ka sa Pag-ibig, magpa-reconstruction ka. Reconstruction mo, it's either advance payment or reconstruction. Ibig sabihin nun, doon siya makakalta sa principal at yung remaining years is bababa or minimum, no? Ibababa siya, no? Si Pag-ibig na po yung bahala dyan, no? Okay. Next. So, depende po yun sa inyo. At ang kagandahan po kay Pag-ibig ay insured po yung bahay. Yan, insured yung bahay nyo. Kasama na po doon yung MRI, yung, halimbawa, anything happen kay principal buyer, bayad po yung ating bahay. At halimbawa, dumaan yung bagyo, nasira, no? Yung worth ng bahay lang po yung mare-reimburse mo. Pero, calamity insurance kasama po, no? Pero yung worth ng lupa, hindi po natin kasi hindi naman nasisira yung lupa. Bahay lang po, no? Okay. So, next. Okay. About Pag-ibig, no? So, yun lang po yung sa ating Daphne. Pwede nyo muna siyang kunin. Malapit lang siya sa gate. Yan. Diba? Malalakad mo nga lang yan siya. Okay. Ngayon naman ay in-house natin siya. Sa in-house, so again, 20% yung DP niya. So mga malaki-laki, no? Nasa 20%. So mga 600,000. And 7 years to pay. So wala tayong naka-compute sa ngayon. Pero kung gusto nyo, pwede nyo akong i-message, comment sa baba. So, puntahan natin yung pinakamalaki natin na si Bilicia model. Si Bilicia model ay merong, parehas lang din, 130 yung square meter po niya na lot area. Ang kaibahan lang po dito, meron siyang second floor. 4 bedroom, yung isang bedroom sa baba. So, ang kagandahan po niyan kapag meron kayong mga elder, nanay, tatay, medyo ayan, pumasok si Ma'am Day, ayan, happy anniversary. Si Y, no? Okay. Next. Okay, didiscuss natin yung, ayan, 130, regular cut. Yan. So, meron tayong mga, dito, mga na-open na mga corner lot, no? So, kung gusto niyo ng corner lot, meron tayong bibigay dito. Dito siya banda. Ayan. So, yun. So, ito po yung Bilicia model ay merong total contract price kasama na po yung mga tax, kasama na po yung mga processing fee. Meron pong 4.439,580, no? 4,400,000 4.4. Yan po yung ating total contract price. Ayan. Ay, nga pala, Ma'am Day. Ma'am Day at Sir Frederick, meron kayong meron kayong nakuha or promo dahil kayo kumuha ng bahay dito,
meron kayong ganito. Ihatid ko sa inyo mamaya. Ayan, meron tayong mga ganun. Mga promo dito, no? Internet. Ano to? Globe. Ito yung pinaka-latest nila eh. May LTE na to. At the same, ito, no? Kagandahan dito sa project natin, malapit tayo sa Clark. Yung Clark kasi, within the area ng Clark, malapit sa Clark, no? Naka 5G yun. Okay? So, yun yung pinakamalakas na internet. So, first in the Philippines yung 5G. Nasa Clark. Siyempre, pag malapit ka sa Clark, hagip mo na yun, di ba? Ayan. Happy anniversary, Ma'am Day and Sir John Frederick. And nasa aso ko kasi yung mga ano nyo, no? Na nakita ko. Ano pala, no? Anniversary nyo. Ito na po. Regalo sa inyo ng Masaito developer. Dahil kayo kumuha dito. Ayan. So, balik po tayo dito. Yan. Bilicia model. Meron po siyang Pag-ibig. Di ko na di-discuss yung bank ha kasi as in maselan, sobrang selan. So kung kaya man lang natin, pag-ibig na natin. So welcome ma'am, welcome. Si Ma'am Day, oh. Okay, so dito tayo sa computation ng pag-ibig. 10%, yung 10% is 443. At yung inyong reservation 20,000 yung reservation. At yung payable siya in 15 months nasa 28,264. Kung matapos nyo agad yan, magbigay nyo yung 443, tatayo na agad yung bahay, waiting. At ang kagandahan po dito, no, ganito po siya, kagaya ng kinuha nila Sir John and Ma'am Day. Syempre, no, kapag nabigay nyo kasi yung 10%, stop payment po siya. While ginagawa po yung bahay natin, nakakapahinga ka na, hindi ka muna magbabayad. Pero nasa sayo yon. Kung gusto nyo naman na mababa na yung monthly amortization mo sa pag-ibig, continuous payment ka. Depende sa'yo. Pero kung halimbawa, gusto mo lang na makarelax muna, ayaw mo nang isipin yung monthly mo na bayad, no? Pwede naman hanggang sa matapos yung bahay at mapasok sa pag-ibig. So, yun yung kagandahan dito. Pag nag-spot ka ng down payment, after nun, wala ka mo nang babayaran. Hihintayin mo ngayon yung kinoconstruct yung bahay, no? Mag-shoot ako ng video ngayon na kinoconstruct na yung mga bahay ngayon. Lahat po yan, yung mga naka-spot DP, tulad ni Ma'am Day at Ma'am Sir John, naka-spot ba sila ng down payment? Yan po ay nakarelax na sila ngayon, no? Ini-enjoy nila yung bahay nila na tinitignan nila na pinatayo na, no? Sarap nun kasi halimbawa yung 10% nito, let's say 200,000 or 400,000. Isipin mo kung ano lang matatayo nun, 'di ba? Kung magpapagawa ka ng bahay. So dito, yan malayo nang mararating, no? Consider mo na yun din yun yung lupa. So, yun yung kagandahan po dito sa atin. Napaka-flexible po yung payment term. Yan po yung kagandahan ni Masaito Homes. Okay. So, balik tayo dito sa Bilicia. Yan. So, kung kukunin mo siya ng 30 years, nasa 25,255 po siya nun. 25 years, 26,979. So, yan po yung kanyang, Sa 20 years naman, 29,790. Required salary po nito is nasa 80,000. Pwedeng co-borrower, kapag sa pag-ibig, pwede ka mag-anak. Friendship, pwede ma'am, no? Sa pag-ibig. Friendship. Pwedeng friendship. Kaibigan, no? Na tulungan po kayo na papasok yung required salary nyo. At kapag halimbawa, hindi pa rin nakapasok, pwede ka naman kasi, doesn't mean naman na kasi na, halimbawa, pag kinuha mo siyang co-borrower is, itutuloy-tuloy mo na siya na hanggang financing sa pag-ibig. Ang ginagawa kasi namin dito, binibigyan namin ng option. Kapag halimbawa, mataas yung, halimbawa, yung hindi lang siya minimum yung binabayaran nyo sa down payment. At ini-exist nyo yung monthly amortization nyo. So, ibig sabihin nun, hindi nyo na kailangan ng co-borrower. Tatanggalin na lang natin yun. So, letter lang, no? Request lang natin na hindi na ako na kailangan ng co-borrower. Pwede na akong
ako na lang doon sa sa financing sa Pag-ibig. Kasi po kapag ka borrower po kasi kayo, same rights po kayo noon. Dalawa po kayo. Yung pangalan po ninyo nandun, dalawa, no? Naka-indicate po mismo dun sa title. No, ganun po siya noon. Okay. So, yun po, yun more. Yan. Yan po yung mga house in lot natin. Meron tayong affordable to yung parang comfortable. Comfortable. No? Siyempre, may medyo mataas-taas ng konti. Kung gusto niyo naman, yun, pwede rin. Nasa sa inyo po yun. Depende po sa inyong budget. Ngayon, pag-uusapan natin, paano nga ba mag-approve si Pag-ibig? Ayan. Okay, magandang topic to. Paano nga ba mag-approve si Pag-ibig? So, si Pag-ibig po, mag-approve po yan kapag kayo ay mayroong trabaho. Ayan. Dapat may trabaho tayo. Siyempre, mangungutang tayo, di ba? Siyempre, kailangan meron tayong papakita na kumikita tayo. No? At, paano ba mag-disapprove si Pag-ibig? Ayan. Dalawa lang po yun. It's either wala po kayong trabaho. Siyempre, di ba? So, at fraud. Fraud. Ibig sabihin, dinoktor-doktor mo yung mga documents. So, pag nasilip, ayan, masisilip, no? At, meron pa lang pangatlo, no? Meron kayong kinuha before, tapos hindi nyo nabayaran, no? Blacklisted po tawag doon. So, wala po siyang reconciliation, kasi pinagkatiwalaan na kayo dati, tapos hindi na siya nabayaran in some reason, no? So, yun po yung hindi na-approve. So, balikan ko una, wala kayong work, di siya talaga ma-approve. Kahit sa reservation, hindi na rin siya tatanggapin, no? Kasi meron tayong preliminary na sa reservation, titingnan doon kung approve pa sa Pag-ibig or alanganin. So, doon pa lang makikita na, no? Then, pangalawa is dinodoktor-doktor. No, yan. Pangatlo, di ma-approve sa Pag-ibig kapag kayo ay nakakuha na, tapos di nyo binabayaran yung housing nyo before, yan po ay, consider a blacklisted, hindi po talaga siya ma-approve. Yan po yung mga dahilan bakit di ma-approve na sa Pag-ibig. Ayan. Okay? So, ayan po. At ngayon, meron din tayong mga katanungan sa atin, mga comment section, no, na kumuha ako ng sasakyan. Kapag car loan po, ibang-iba po siya sa housing loan. No? Kung sa bangko, talagang i-consider nila 'yon na doon sa doon sa pag-approval mo. Pero sa Pag-ibig hindi po siya i-consider yung car loan mo kasi separate po yung parang account nila doon sa housing loan, no? Sa mga iba mo pang mga loan. Focus lang talaga sila sa housing loan. So, ano pa ba yung pag-uusapan natin? So, ayan, no? Okay, papasyal ko po kayo sa labas. Ito po yung office namin sa may So, kung pupunta po kayo dito, ayan, pakihanap na lang po si Ma'am Jo. Wait lang pa. Ayan. Yan po si Ma'am Jo, busy po si Ma'am Jo. At si Ma'am Day. So, yan po yung mga natin dito na mga nag-a-assist sa atin para for reservation. Okay? So, yan. At huwag nyo rin kalimutan na yung sabihin nyo lang sa kasanting. Okay? Sa page ko, no? Pinapunta kayo dito. Ayan. So, ito po tayo sa labas. Ayan. Ayan. Okay? So, GR Bank. Ayan po yung GR Bank. Yung MacArthur Highway na po ito. Ayan, MacArthur Highway na yan. At kung makikita mo, may tulay po doon. May tulay, yan. Yan po ay STX Mabiga Interchange. So, 500 meters lang siya from here, dito sa office natin. Ayan po yung office natin. Okay, Masaito Homes Development. Ayan. And then, yung project natin is going dito, yung GR Bank.
500 meters lang din yan. Going doon sa project natin. Okay? So, napaka-accessible yung ating subdivision kapag po kayo ay nakatira na dito. Accessible po. Malapit po tayo sa SM Hypermarket, sa mga school. Okay? So, ayan po. Sa ngayon, yan na muna. So, share nyo po yung aking video sa mga kaibigan nyo na naghahanap ng bahay. At yun po. Marami pong salamat. Ako nga pala si Kuya George ng Makatangay Realty. Dream home you deserve, people you trust. So, pwede nyo po akong i-contact sa number ko, 0920-153-8449, or tumawag sa aking Viber, ano? Viber ko and WhatsApp. Okay? 0955-332-8022. Okay? So, ano pa ba? Ayan, so puntahan ko lang yung ating project ngayon, yung ginagawa. At marami pong salamat. See you po and God bless.